What a wonderful morning, everyone. It's Sunday again, and this is Jesus King of Kings, Christian Ministries online worship service. If you are new to our church, please subscribe to our Facebook or YouTube channel so that every time there's a new video, you will be reminded. And for those who are regularly watching our videos and our worship service, continue to do so. And today, mga kapatid, we would like to again worship the Lord, to hear His word. But before we go to that part of our worship service, I would like to read something from Hebrews chapter 4, and I hope you will be blessed. I will expound on it a little bit, and I was also blessed when I was reading this a few days ago. I will read it in the New Living Translation because the translation here is much better for myself, and it spoke to me habang binabasa ko po siya. Sa Hebrews chapter 4 po, verse 14 up to the last verse. Basahin ko po. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. So sinasabi po dito ng writer, let us hold fast kung ano man yung pinaniniwalaan nila. At ano po ba yung pinaniniwalaan nila? Sabi po dito sa verse 15, that this high priest of ours understands our weaknesses. For he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. Mga kapatid, ulitin ko po, ito po yung pinaniniwalaan nila. That this high priest of ours understands our weaknesses. For he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. Mga kapatid, si Jesus po has experienced everything. And di ko po alam kung ano yung pinagdaanan nyo this week, last week. Di ko po alam kung ano yung pinagdaanan nyo kanina or kahapon. But sabi po dito, our high priest, our Jesus, understands our weaknesses. Ang sarap po sa pakiramdam na di ko alam sa inyo, pero minsan pag naguguluhan ka o hindi mo alam yung gagawin mo, gusto mo na may makausap o gusto mo na merong nakakaintindi sa'yo. And dito po mga kapatid, sinasabi dito, Jesus understands you. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman mo ngayon kapatid. Hindi ko alam kung kailangan mo tong word na to. But ngayon, nire-release ko sa'yo. Si Lord Jesus understands you. Talk to Him. And commune with Him because the Lord Jesus understands you. He hears your every cry. He hears every cry of your heart. And napakasarap isipin na our high priest understands us. And He does not condemn us even kahit nagkamali tayo. Ituloy ko po dito sa verse 16. Sabi po na, and so, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it the most. Amen? Sabi ko na po kanina, you can come boldly to the throne, to Jesus, because He understands you. He will not turn you away, but He understands everything that you're going through today. Mga kapatid, if you have been touched by this word, or even kahit hindi ngayon, but you might be touched or you might need this word in the future, can you raise up your hands and close your eyes, and I will pray for you. Father, maraming salamat po because you sent Jesus as our great high priest who understands us, who has gone through all testings, who had gone through all of the things that could have bothered us. And Father, salamat because not only did He go through that, but He understands us and He had overcome all of them. And thank you, Father, because we can come boldly to You to request for help,
to gain help, Lord, from you. And thank you because you understand us. You understand the deepest thoughts. You understand whatever we are feeling, whatever we're going through. And thank you because you can help us. Father, maraming salamat po. And as we go through and worship you and hear your word, thank you for your presence that's always with us. In Jesus' name, amen. Church, let us worship the Lord and continuously commune and be in His presence. God bless. Good morning po, Jesus King of Kings. What a Sunday po, what a day that the Lord has given unto us. It is another joyous day para po tayo mag-celebrate, tayo po ay magpuri sa ating pong Panginoon na who has been so good sa buhay natin. Pwede ba sabihan mo yung katabi mo ngayon, our God has been great and good nitong week na to. And we declare na He will always be good sa buhay natin. Amen. Pwede ko ba kayong manyayahan tumayo? Can we all stand? Can we give the best clap offering to our God for He deserves it? Hallelujah! Amen! Yeah! We give you praise, God! Woo! What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music. Hallelujah! We're grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We give you all the glory, God. So wonderful. Come on, we sing again. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for.
are good, you are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. Hallelujah! We want to celebrate with you, Jesus. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans only reflect His truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because hallelujah. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. Woo! With a cry of praise, with a cry of praise, my heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, my life celebrates, you are good, you are good. With a cry of praise, my heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, my life celebrates, you are good, you are good. And I'll sing because you are good, and I'll dance because, come on, church. You are good, and I'll shout because you are good. Woo! You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. He is good to us, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know what? This is the reason why there is a Sunday, to be reminded na He is good. Kung ano man yung nangyari sa'yo sa week na to be reminded your God is greater, your God is stronger, your God is good to you forevermore. Hallelujah. Can I ask for my wife to lead us in prayer today? Amen and amen. Father God, we thank you po because we have experienced you are so good po sa amin. Lord, I thank you because we can declare that we can dance before you, we can sing before you, and we will shout before you because you have been so good po sa amin. And Father God, I pray, mararanasan po ng bawat isa sa amin, whether po nakaupo o nakatayo, nag-worship sa iyo, na aming heart po nag-uumapaw because of what you have done and what you're going to do po sa aming mga buhay. Father, I thank you because there will be an overflow of testimonies of good things that you have done po sa aming mga buhay. Ngayon pa lang, dear God, nagpapasalamat na po kami sa lahat-lahat ng ginagawa mo at gagawin mo pa po sa amin. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen. Oh, we give you praise. So wonderful.
You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart to adore you. Hope of a life spent with you. Once again, we sing light of the world. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart to adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, we sing. King of all days, so highly exalted. Humbly you came. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, you're my God. You're altogether wonderful, wonderful to me. And I'll never know how much it costs to save my sin. I'll never know. I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to save my sin upon. Come on, church, we declare. I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. Do you agree, church? We owe it all to Jesus. That's why we can always declare, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Everywhere we are, can we live
life, from death to life. Forever our God is glorified. Servant and King, rescue the world. This is our God. Hallelujah! And freely you gave it all for us. Surrender the life poured out for all. This is our God. Come on, we lift him up high. We lift him up high, from death to life. Forever our God. Servant and King, rescue the world. This is our God. Hallelujah. Come on, church. Everywhere we are, we give him all the praise. Yeah. Amen. Yun na po sa inawit natin. This is our God. Dahil po yung pong ating pag-awit is also a reminder. Oo nga, Lord, this is you. Na you are God, a God that is good to me, forever good. And Lord, maraming salamat because right now, your love overwhelms me. Your love surrounds me. Amen. Father God, marami pong salamat for today. Thank you for allowing us to come to your presence, to come boldly to the throne of grace. And we declare mercy and grace is being showered upon us as we worship sa iyo. Lord, maraming salamat for today. We thank you for the open eyes, open ears, and a heart that can understand. We give you all the praise. We give you all the glory. In the most mighty name of Jesus, and all God's people say, Amen and Amen. Hallelujah. Pwede na po kayong magsiupo, mga kapatid, as we listen to the word of the Lord. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga muli sa inyo, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Today ay Sunday. Isang napakagandang umaga muli ang ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin. At nagpapasalamat tayo sa Kanya because ang ating Panginoon Diyos ay patuloy tayong tinutunghayan, ginagabayan. At patuloy niyang tinutupad ang Kanyang mga pangako sa atin, ang Kanyang mga iniibig, Kanyang mga minamahal, Kanyang beloved. Meron po ako nasa-sense in my spirit na merong matinding gagawin ang Panginoon Diyos sa atin po. In all reality, sabihin ko po sa katotohanan lamang, excited po ako within my spirit. Di ko ito maintindihan, di ko maunawaan. But to be honest, I sense something in my spirit. Literally, marami pa rin po tayong katanungan. Kunyari katulad po sa COVID-19, kailan ba ito mawawala? At ano ba yung mga vaccine na ating dapat na paniwalaan, tanggapin sa ating mga katawan. Basta alam ko, the Lord is continuously giving us faith with regards to anything that happens sa ating life. Iniisip din natin ang ating future. Pero again, because of the word of the Lord, let us leave them to Almighty God because He knows everything. These past few months po na nagdaan, mula po nung pumasok ang COVID, napansin kong may sinasabi si God, meron pong ginagawa si God sa atin. And so let me challenge you, mga kapatid. Brethren, if you're listening to this program natin ngayon, sa ating gawain ngayon, i-challenge ko po kayong lahat. Number 1, to continue believing in God. Number 2, to continue believing sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako, na patuloy na natutupad at nangyayari. And number 3, last but not the least, to hold fast doon po sa confession ng inyong pananampalataya. Ano man pong i-declare po ninyo mula noon or ngayon o kailan lang. It's my prayer na wag po kayong titigil sa pagde-declare. Basta keep believing God,
keep believing His Word, lalo na pag iyan ay ipinangako ng Panginoon Diyos. Katulad po ng nangyari kay Abraham, God gave him a promise. Mababasa natin si Genesis 1 o 12 verses 1 to 3. At alam natin, alinsunod sa kasaysayan ng panahon, it took Abraham 25 years para si Isaac ay lumabas at kanya maging anak. At naniniwala po akong if you keep on believing, if you keep trusting on the Lord, no matter what, yun po ay matutupad. So today, let me challenge you na patuloy po tayo magtiwala sa Diyos. Let me also challenge you to really give our faith, our trust, ang ating paniniwala sa ating dakilang Diyos. Let me start by reading to you. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Saan man po kayo nandoon ngayon habang kayo nanonood, basahin po natin ang Mark 16, 17 to 18. May sinabi po dito, "These signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover." Highlight ko lang po yung una. "And these signs will follow those who believe." Ang mga palatandaang ito ay kasunod o susunod sa mga naniniwala. So our question today ay walang iba kundi, do you believe? Ikaw ba, kayo ba ay naniniwala? Naniniwala ba kayo dito sa binasa natin, Mark 16, 17 to 18? Alam ko, ako po, mula nung makakilala kay Lord, I never stop believing Mark 16, 17 to 18. Naniniwala ba ako, kayo, na tayo makapagpapalayas ng demonyo? I believe many of you will agree with me. Yes, we will continue to believe. Naniniwala ba kayo na ipapatong natin itong ating kamay sa mga may karamdaman at sila po ay gagaling? I believe so. I continue to believe mula noon. 40 years ago, I started believing doon sa nakasulat sa Mark 16. Then, yaman din lang naniniwala ako, naniniwala tayo, makakakita ka ng himala. And I can assure you of that. At sa ating kasaysayan, marami na po tayong kasama dito. Marami na po tayong mga kapatiran na talagang wala pa nung araw ay kasama na natin. I firmly believe, nakakita na tayo ng himala noon, nakakita tayo ng himala noong mga nakaraang araw. And I really believe deep within my heart, makakakita pa rin po tayo ng himala. At kung kayo naniniwala, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos, mararanasan mo ang himala na pinangako ng Panginoon Diyos. Himala, saan? Milagro. Financial breakthrough. Maybe ito yung pinapanalangin, ito yung pinanghahawakan. Just believe. Milagro, saan? Physical body. Ikaw na may nararamdaman, may nararanasang panghihina, I challenge you to believe God na yung kahinaang yan, mapapalitan ng kalakasan, yung karamdamang yan, mapapalitan ng healing. Milagro sa family, you've been waiting, you've been praying, you've been asking the Lord na gumawa siya ng himala sa iyong pamilya. I believe so. He will do that. Dahil kasi naniniwala po akong alam ng Lord ang nangyayari sa ating mga buhay, pang-araw-araw na buhay, nangyayari sa iyong pamilya, pati even sa trabaho o negosyo, I continue to believe God is about to do a miracle sa iyong life. Naniniwala po akong hindi pa ho tapos ang Panginoon sa mga milagro na pinakita niya noon. At kung yung mga milagrong yon ay nabasa mo, sinasampalatayanan mo, pinaniniwalaan mo, kapatid, you will definitely see a miracle in your life. I've discovered in the Bible na tuwing may pananampalataya, may milagro na nagaganap. Take note of that. Faith equals miracle, or faith brings miracle. Wala pong tao na nananampalataya sa Panginoon nang hindi ho nakakita ng himala. I'll bring you here. Dahil kasi dito po ay napatunayan ko, nakita ko na talagang ang Diyos, pag nakakita siya ng pananampalataya, hindi pwedeng hindi niya gagawan ng tinatawag nating milagro. Bigay ko po sa inyo isang kasaysayan sa Biblia.
Ito pong mababasa nyo sa Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Ito po yung kasaysayan ng pinagaling ng Panginoon Jesucristo, ang alipin ng senturyon. Lumapit po ang senturyon sa Panginoong Jesus. Nagmakaawa na kanyang pagalingin ang kanyang alipin. Nang makita ng Panginoong Jesus ang pananampalataya ng senturyon, ano mababasa natin? Ang kanyang alipin ay gumaling. Mababasa nyo ito sa Matthew chapter 8 verse 10. Ito po ang sinabi, "Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." Pansinin po niyo yung sinabi ng Panginoon. Amen? I have not found such great faith. Wow! Wala pa akong nakita na ganitong katindi, ganito kalaking pananampalataya. Kanino niya ito nakita? Doon sa senturyon. At maganda yung binanggit ng Panginoon Jesucristo. Amen? May sinabi pa ang Panginoon right after that. Pansinin po natin na kanyang sinabi sa Matthew 8:13. Ang sabi niya, "Go your way, and as you have believed, so let it be done for you." And his servant was healed that same hour. Ano papansinin natin dito? As you have believed. Kung paano ka naniwala. So let it be done for you. Kung paano ka naniwala, mangyari nga sa iyo. So dito mga kapatid, hindi ko na ho papalawakin pa ang istorya. Lumalabas ang ganito. Faith brings miracle. Ang pananampalataya nagdadala ng milagro, nagdadala ng himala. Amen? Please take note. Always in the Bible, marami pong kasaysayan pwede ako ibigay sa inyo na yung kanilang pananampalataya sa Panginoon Diyos nagdala ng tinatawag nating himala. Ito pa yung isang kasaysayan. Nung pinagaling ng Panginoon Jesucristo ang paralitiko, saan natin ito mababasa? You can read the story of this paralytic man, Matthew chapter 9, mula talatang 1 hanggang talatang 8. Dito pinagaling ng Panginoon Jesucristo yung paralitiko na nung dinala siya sa kanya, nakita ni Jesus, nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Saan natin ito mababasa? Go with me please. Doon sa Matthew chapter 9, verse 2, "Then behold, they brought to him a paralytic." May nagdala sa lalaking paralitiko. 4 po yung taong yon, buhat-buhat po yung paralitiko. Tapos ano sinabi ng ating Bible? When Jesus saw their faith, nung makita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ano sinabi ng Panginoon Jesucristo? He said to the paralytic, "Son, be of good cheer, your sins are forgiven you." Nung makita ng Panginoong Jesus ang kanilang pananampalataya. Kanilang pananampalataya? Yung mga nagdala sa paralitiko. At ano pa sinabi ng Panginoon Jesucristo? Sinabihan ng Panginoon Jesucristo yung paralitiko, sabi niya, "Son, be of good cheer, your sins are forgiven you." Anak, magsaya ka, maging maligaya ka. Pinatawad na ang iyong kasalanan. Para maniwala po tayo at manampalataya tayo na sila na nagdala sa Panginoong Jesus, pati yung paralitiko na pinagsabihan na yung kanyang kasalanan ay pinatawad. Para maniwala lamang siya, may binanggit pa ang Panginoon. Basahin natin. Matthew chapter 9, verse 6. "But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic," ayan po yung sinabi niya, "Arise, take up your bed, and go to your house." Praise God! Ano pinapakita ulit ng ating binasa ngayon? Kanina binasa natin yung centurion, lumapit sa Panginoon Jesucristo. Ano pinakita nung may sinabi si Jesus? Meron din siyang sinabi. Ano pinakita sa atin? Faith brings miracles. Katulad po nitong paralitiko. Katulad po ng mga nagdala sa kanya. May faith yung mga nagdala sa kanya, may faith yung paralitiko. Una, pinatawad muna ang kanyang kasalanan at may natutunan tayo doon, katulad ng pinag-aralan natin noon, na kadalasan kasalanan ang sanhi kung bakit ang tao ay may karamdaman. Pero hindi ho tayo magpo-focus ang attention doon. I am referring right now na kung ikaw ay may pananampalataya, kahit anong karamdaman mo, kahit anong kasalanan mo, at kahit anong nangyari sa iyo, yung pananampalataya mo nagdadala ng milagro. Dahil sa kanyang nasabi,
Naniwala po kayo. Naniniwala po ako na talagang ang pinakaimportante sa atin ngayon na makita ng Panginoon ay walang iba kundi ating pananampalataya. Marami pong istorya sa Banal na Kasulatan na nagpapatunay po dito. Isa na po sa kasaysayan din sa Banal na Kasulatan ay walang iba kundi yung babae na merong issue of blood, dinudugo ng 12 years. Gumaling po siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ano ang kanyang pananampalataya? Dahil kasi nasabi niya na mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoong Jesus, ay gagaling ako. Ano tawag natin doon? Pananampalataya. Lumabas sa kanyang bibig. Namutawi sa kanyang bibig. Ang alin? Ang kanyang pananampalataya. At ano laging resulta? Basta may pananampalataya, tiyak na may himala na mangyayari sa buhay mo. So, i-challenge ko rin po kayo ngayon. Never stop believing. Continue to believe. At kung tatanungin niyo ako, Pastor, may pananampalataya ba tayo? Well, I can assure you, yes, we have. Basta tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Biblia, meron tayong tinanggap na measure of faith. At yung measure of faith na pag-aralan natin, maliit nga po yun. Dahil kasi katulad po nating lahat, pag tumanggap kay Kristo, nagpapasimula tayo sa pagiging infant. Bata. Kaya tayo tumanggap ng pananampalataya, bata pa yung ating pananampalataya, kasi liit ng mustard seed na mababasa po natin sa sa Lucas. At dito makikita natin, pag binasa nyo Matthew 13, meron pong halimbawa doon na ang pananampalataya natin maging katulad ng mustard seed. Katulad ng mustard seed, maliit, pero pag ito'y lumago, pag ito'y lumaki, grabe, katulad ng puno na pwede ng maraming sumilong na mga ibon, pati even mga hayop. At doon ay mararanasan nila ang tinatawag nating kaginawahan. Brethren, I thank God dahil kasi tumanggap ka kay Kristo. Mula na tumanggap ka kay Kristo, yes, meron ka maliit na pananampalataya katulad ng mustard seed. Pero ang katungkulan mo ngayon, palaguin ito. At pag yan ay lumago, naniniwala ko, yan pananampalatayang yan ang magdadala sa iyo ng tinatawag nating himala. Don't forget this. Faith brings miracle. Ano man ang pananampalataya mo ngayon, patuloy mo lang yan. Palaguin mo yan. At naniniwala ko, ang himala ay darating sa buhay mo. Meron pa akong napansin. Ito po yung pangalawa. Isa po itong mabuting balita para sa iyo, sa akin, mabuting balita para sa atin. Are you ready? Gusto mo ba malaman ko ano to? Kanina sabi ko, faith brings miracle. Totoo po yun. And I will never stop declaring that. Today, let me declare to you, pagka mayroong problema, when there is a problem, tuwing may problema, o may matinding problema, o pinagdadaanan, I can assure you, ang kasunod ay sometimes, almost of the time, followed by a miracle. Ito ay minsan, kadalasan sinusundan ng himala. Wow! Let me assure you this. Kung ikaw ay mananampalataya, tumanggap ka kay Kristo, ang challenge ko sa iyo, never doubt the word of God. Yun yung kanina. Ngayon, let me challenge you, ano man ang iyong pagdadaanan, ano man ang iyong problema, parati sinusundan ito ng pananampalataya. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa. Dalhin ko kayo sa Lumang Tipan. Nagkaproblema ang mga Israelita, ang bayang pinili ng Panginoon Diyos. Una, kung natatandaan po nyo, ayaw silang paalisin ni Pharaoh sa Egypt. Pero dumating yung araw, pinayagan na sila. At nung sila po ay, pag napanood nyo yung 10 Commandments, lumalabas na po sila ng Egypt. Ano ang unang problema? We saw the first problem. Although marami na tayong problema na nakita, na ginawa, nangyari sa kanila. Pero babanggitin ko na lang yung unang problema nung sila po'y pinayagan at pinalabas, pinaalis na ng Egypt. What was the first problem? Ang first problem nila, the Egyptians pursued the Israelites. Hinahabol ng mga Egyptian ang mga Israelita. Mababasa po natin yon. Saan natin yung mababasa? You can read that saan? Sa Exodus chapter 14, 15, 16, and the following. Nung mahimasmasan, actually, si Pharaoh, dahil kasi ang dami nilang pinagdaanan na salot. At sa pinagdaanan nilang salot, nawalan siya ng
ng tinatawag nating kaisipan na pinayagan niya ang Israelita na lumabas ng Egypt. At nung mahimasmasan na po siya, pero hindi lamang siya, pati mga Egyptian, hinabol na po nila ang mga Israelita. Halos lahat ng kawal, halos lahat ng karwahe, mga mandirigma ng Ehipto ay sumama kay Pero at hinabol nila ang Israelites. So ito yung unang problema. Sa tingin ay katapusan na ito ng Israelita. Sa unang tingin, pag binabasa natin ng history, at pag pinanood po natin ang tinatawag natin the 10th Commandment. Subalit mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Kasama ng Israelitas ang Diyos. Amen? At dahil kasama nila ang Diyos, dito may nangyari. Ano yon? Ito na po yung miracle. May problem muna. Anong miracle? Miracle is the Red Sea was divided. Amen? Nahati ang dagat na pula para makatawid lamang ang Israelita papunta sa ilang. Sa inyo ito mababasa. You can read this sa Exodus chapter 14. I believe, ito pong kasaysayang ito, lalo na po na ipalabas ng 10 Commandments, ay isa sa pinakamagandang nangyari sa bayan ng Israel. I believe that that was one of the beautiful things that God did for them. Ulitin ko po. May problema ba? Yes. Hinabol sila ng mga Egyptian. Anong ginawang milagro ng Diyos? That Red Sea was divided. Kaya po yung binanggit ko kanina, napansin ko, kadalasan pag may problema, sinusundan ito parate, madalas, ng himala. At ito po yung unang problema na nangyari sa kanila. Amen? Ano nangyari? Again, problem, they were pursued by the Egyptian at ang Israelita parang nasa katapusan na ng kanilang buhay. But then God showed a miracle. Anong miracle? God divided the Red Sea para makatawid ang mga Israelita. Let me give you another problem. Ano yung problem? Ang problem nila nung makatawid na po sila ng Red Sea, nakarating na po sila sa wilderness, at nung makarating po sila sa bayan ng Mara, lugar ng Mara, ang problem nila doon ay bitter water. Ang tubig ay hindi mainom. Ang tubig ay mapait. At doon ay nagreklamo ang mga tao kay Moises at dinala ni Moises naman yung reklamo ng mga tao kay Lord. At dito may pinakita ang Lord kay Moises. Pinakita ng Lord kay Moises yung puno. Amen. At sinabihan ng Lord si Moises na itapon yung puno o yung kawayan o yung kahoy doon sa tinatawag nating mapait na tubig. Mababasa niyo ito sa Exodus 15:25. Ano lagi resulta? Ulitin ko, nung umpisa, ininom nila yung tubig, mapait, di nila mainom, at dito nagreklamo yung mga tao, tapos dinala ni Moises na reklamo ng tao kay Lord, at may pinakita ang Lord kay Moises, puno, at may sinabi pa ang Lord kay Moises, at nung itapon niya yung puno, saan? Doon sa tubig. Miracle happened. Waters were made sweet. Ang tubig, naging masarap. Ang tubig, pwede nang inumin. Ano po ang pinapakita sa atin nito, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos? Any problem. May problem sila kanina, hinahabol ng Egyptian. May miracle. Ngayon, may problem na naman. Nakarating sila sa Mara, ang tubig hindi mainom, mapait ang tubig. Ano ginawa ng Lord? God showed a miracle. Uulitin ko po ito sa inyo. I don't know kung anong problem ninyo ngayon. I do not know kung anong hinaharap ninyo ngayon. Pwedeng ito'y problema sa pera, pwedeng ito'y problema sa asawa, pwedeng ito'y problema sa mga anak, pwedeng problema sa iyong nararamdaman. Baka meron kang nararamdaman ngayon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, naniniwala ako anak kayo ng Diyos, wait for a miracle to happen. Kanina binanggit ko, ang pananampalataya may katapat na milagro. Ngayon, kahit sabihin po natin na wala kang pananampalataya at ang hinahamon kita, manampalataya ka talaga, yan ang aking magiging hamon. Kung sakaling wala kang pananampalataya, but you face a major problem in your life, let me honestly tell you, a miracle is about to happen in your life. Amen? Ito po nangyari sa Israelitas. Sila ay tatawid pa lang ng dagat. Nasa tinatawag nating end sila ng kanilang kinalalagyan.
Wala silang magagawa, tila baga katapusan na nila. But then God created a miracle. Nandito nakatawid na sila sa ilang, mapait ang tubig, wala silang mainom. God, again, created a miracle. Now, let me show you another problem na naranasan nila. May problem pa sila tungkol din sa tubig. No water for people to drink. Walang tubig na mainom ang mga tao. Saan nyo ito mababasa? Exodus chapter 17. Sinabihan dito si Moises ng mga tao at pagkatapos nito, dinala ni Moises ang problem na ito kay Lord. Sinabihan ng Diyos si Moises, isama ang ilan sa kanyang mga elders, mga pinuno, yung mga matatanda. Pagkatapos sabi ng God, dalhin mo yung tungkod mo. Amen. Na nakita ni Moises na ginamit niya kay Pharaoh, ginamit niya mula sila makatawid ng Red Sea. At sabi ng Lord kay Moises, paluin mo ang bato na nasa Mount Horeb. Ano nangyari? Ulitin ko ha. Ano, may problema ba? Yes. Walang tubig na mainom. Ano sabi ng God? Dalhin mo ang mga leaders, elders, dalhin mo ang tungkod, paluin mo ang bato doon sa Mount Horeb. Ano nangyari? It's a miracle. Anong miracle? Moises struck the rock and water came out of it. My God! I would like you to notice, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos, problem upon problem, meron hinarap ang mga Israelita during the Old Testament time. And can I assure you right now, kaya binabasa ko po ito sa inyo ngayon, any problem na kanilang hinarap, may katapat na miracle, milagro, himala. Iyon po yung mga nangyari ng Old Testament. Now, let me give you, and let me bring you to the New Testament. Amen? Meron bang himalang ginawa ang Lord sa New Testament? Yes, meron po. Ang unang himala na ginawa ng Lord, unang problema na hinarap nila ay ano? No food for 5,000 men na mababasa po nyo sa John chapter 6. Ano ang himalang ginawa ng Lord? Kung natatandaan po nyo yung kasaysayan niyan, 5,000 lang ang mga lalaki, hindi pa binanggit at binilang ang mga kababaihan. Hindi rin po isinama dyan ang mga bata. Binilang lang po dyan ang mga kalalakihan. 5,000 lalaki. Meron bang ginawang himala ang Panginoon? Yes po. Ito po ang himala. Anong himala? Sa pamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda ay nakakain ang 5,000 kalalakihan. Ulitin ko po ha, hindi kasama ang mga babae at hindi kasama ang tinatawag natin mga supling, mga bata. All in all, ang paniniwala po ng marami ay mga 15 tao ang pinakain sa pamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos. Hindi ko alam po ulit ang sasabihin ko sa inyo kung anong problema meron ka. But since you're a child of God, since you have given your life to the Lord, at huwag kang bibitaw dyan, a miracle is about to happen sa inyong buhay. Kami po mag-asawa, ilang taon nang nagsasama. Mula po noon, napagkikwentuhan po namin ang ginagawa ng Lord. We saw how the Lord is good to us. Himala kung paano sabihin po natin ang aking may bahay, hindi po pwedeng magbuntis. Siya po ay nagbuntis. Ipinanganak ang aking panganay na si Tim at ipinanganak ang aking bunsong si Gracia. Paano po namin sila, sabihin po natin, papag-aralin, palalakihin, himala din po yun ang Panginoon. Paano pong sila ay ipinanganak ng doktor, meron po kaming ipinambayad sa doktor, himala din po yun. At kung paano kami po ay nabuhay, ako po ngayon ay senior citizen na, paano nakalaya sa tinatawag na karamdaman. Again, let me honestly tell you, miracle of God. Miracle na ginawa niya mula pa nung kami bago magsama, nung kami nagsama, nagkaroon ng anak, at ngayon ay nagpapastor, marami na pong himala ang ginawa ng Panginoon Diyos. So, totoo lamang po, ilang beses na po natin narinig. Pabiro pa nga po natin binabanggit ilang beses. Ang sabi po ng mga tao, kung meron ka daw pinagdadaanan, pabiro po ito. Pero may katotohanan. Ano pong madalas na nadidinig yung suggestion natin? Daanan mo lang. Tama? Nadidinig niyo yan.
na pabirong binabanggit ko, pabirong sinasabi ng anak ko, pabirong sinasabi ng aking may bahay, pabirong yung nadidinig sa ating iglesia ay binabanggit yan. Amen? Ano sabi? Daanan mo lang. Tapos may kasunod pa yan. Pabiro na sinasabi natin, huwag kang tatambay. Although madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero bigyan ko kayo ng wonderful quotation from the Word of God or from anyone na nagtiwala kay Lord at nakaranas ng tinatawag natin problem. Ito pinabasa ko. Let me give this to you. God doesn't give us what we can handle. God helps us handle what we are given. Hindi tayo padadala ng Diyos ng hindi natin kayang dalin. Tinutulungan tayo ng Diyos na lahat ng dadaanan natin. Honestly, hindi po yan padala ng Diyos. Ang term na ginagamit po natin noon and even today, God allowed. Makinig po kayo dito. When we put our problems in God's hands, He put peace in our heart. Pag inilagak natin sa Diyos ang ating problema, that's what I am suggesting right now. Katulad ng binanggit ko kanina, hindi ko alam kung ano problema natin. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan natin. Ibigay mo yan kay Lord. Inilalagay ng Diyos naman ang kanyang kapayapaan sa ating puso. Please, I will suggest that. At naniniwala po ako sa magagawa ng Panginoon Diyos. Naniniwala po ako any problem na hinaharap mo ngayon or any difficulties na pinapasan mo ngayon, just give it to the Lord. Pagkatiwala mo sa Kanya. Meron po ako nabasa. At ito po yung sinabi ng akin nabasa. Only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, and a victim into a victory. Sabi po diyan, anumang kaguluhan, mess, kaya nga po binanggit ko yung mess, o gusot, kaya ito na gawin ng Panginoon Diyos into a message para maging mensahe. Anumang pagsubok ang iyong hinaharap, kaya ng Diyos gawin itong patotoo sa sinumang dumadaan sa pagsubok. Anumang iyong, again, another word for testing, trial, pagsubok, pagdurusa, paghihirap, kaya itong gawin ng Lord na triumph into your life. Anumang victim, ikaw man ay biktima, God can turn that into a victory. Pagtatagumpay, pagwawagi, pagkapanalo. Bigay ko sa inyo isang katotohanan before I leave this sa inyo. Everybody has trouble. Ako, kayo, meron tayong trouble. Tama? But not everybody has Jesus. And Jesus makes the difference. Lahat may problema, lahat may gulo, lahat may gusot, may kaguluhan, pero hindi lahat ng tao may Kristo. At si Kristo ang gagawa ng kaibahan. Can you say amen to that? Hallelujah. Praise God. I continue to believe na ipagkakatiwala mo ang lahat-lahat sa Panginoon. Ulitin ko pa yung sinabi ko kanina. I discovered, pag may pananampalataya, may himala. Amen. Kaya nga, tibayan natin ating pananampalataya, palaguin natin ating pananampalataya, at naniniwala kong may himalang nag-aantay sa iyo. Ano yung pangalawang pinag-aralan natin? I discovered na kahit anong problema, mula pa noong araw, may himalang kasunod. Amen? Hindi lamang sa lumang tipan, even sa bagong tipan, may himalang kasunod. Let me read to you Psalms 34 verse 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Ano sabi ng verse na to? Marami. Ang alin? Afflictions. Pag sinabi ko afflictions, dalamhati, sakit, hirap, lungkot, dusa, nino, ng mga matuwid, righteous. Amen? Mga born again, ang tinutukoy po dyan. Kung ikaw ay tumanggap kay Lord, sinabanggit ng Bibliyang ito na marami tayong pagdadaanan. Marami kang pagdadaanan, which means no one is exempted. Which means ako hindi exempted, ikaw hindi exempted, no one is exempted, but the Lord made a promise to you and me. Kung babasahin mo yung talatang yan, ano ang promise ng God? I-deliver ka niya. Pag sinabing i-deliver, ang ibig sabihin niyan, you will be set free, ililigtas, hahanguin, palalayain. Saan?
out of them all. Sa lahat ng iyong pinagdadaanan na hirap, sa lahat na pinagdadaanan mo na tukso, sa lahat ng nararanasan mo ngayon, hindi pwedeng hindi ka ililigtas at ilalayo ng ating Panginoon Diyos. Take note, anything that causes pain or harm, anuman ang nagdadala sa iyo, sanhi ng iyong problema, anumang dinadaanan mong hapdi, kirot, palalayain ka ng Panginoon Diyos. Praise God! Hallelujah! That's God's promise to anyone who believes in Him. That's God's promise to anyone na talaga nagbigay ang Lord ng pangako sa mga mananampalataya. It refers to you. It refers to us. Ako, ikaw, basta naniniwala ka, anak ka ng Diyos, may pangako ang Lord. So ngayon, if I will go back doon sa ating pinag-uusapan, can I expect a miracle to happen in my life? As your pastor, as the one right now teaching you the Word of God, ang sagot ko dyan ay definite yes. 100% yes. Yes na yes. Basta anak ka ng Diyos. Basta may tiwala ka kay Lord. Basta ibinigay mo ang buhay mo kay Lord. I will tell you 100% yes. Nangako ang Panginoon Diyos. Yes. Nangako ang Panginoon Diyos, di kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Basahin po natin muli, mga minamahal kapatid, ang una kong binasa kanina. Ang sabi dito, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Nagpapasimula po itong talatang ito. Ano sabi? Itong mga tandang ito ay kasunod o susunod sa mga naniniwala. It's more blessed to believe. Kaya nga, minumungkahi ko, challenge ko kayo, continue believing. At katulad kanina may binanggit ako sa inyo, bagamat sabihin natin, marami sa kanila hindi naniniwala, napansin ko, basta anak ka ng Diyos, nagtitiwala ka kay Diyos, sa Diyos, parate, madalas, may kasunod na tinatawag po nating mga palatandaan sa mga naniniwala. I pray to God today, you will keep on believing. I pray to God today, ano ba ang hinaharap mo? Hindi ko alam kung ano ang buhay na nararanasan nyo ngayon. Pwedeng meron kayong mabigat na problema. Challenge ko kayo to come to the Lord. Amen. Trust your life to Him. At kung may gusto man ang Lord na gawin sa inyo, ngayon, bukas, makalawa, gusto niya makita mo ang himala, marami siyang himalang gagawin sa iyo. Kami po, katulad ng binanggit ko kanina, mula ho nung ako'y makakilala kay Lord, 1973. At mula po na magsama kami ng aking may bahay, 1979. Hindi ko na po mabilang kung ilang himala na ang ginawa ng Diyos sa akin personal, sa aming mag-asawa, sa aming pamilya, sa ating iglesia. I really believe na kasunod ng iyong tama at tunay na pananampalataya ay himala. So, I'm suggesting, mga kapatid, ngayon, can I just suggest the following things to you to do today para sa iyo? Number 1, keep on believing God. Huwag kang bibitaw, manatili ka sa Panginoon Diyos, manatili kang naniniwala sa ating Diyos. Number 2, believe His promises. Ang dami niyang pangako na binanggit tungkol sa karamdaman. Keep on believing God, believing His promises. Kung pinangakuan ka ng Lord na ikaw ay magkakaanak, keep on believing God. Amen? That is the reason why we are supernatural human beings. And please, trust Him in everything. If you do believe on these 3 things, pwede ko ba kayong imbitahan tumayo? Pwede ko po ba kayong imbitahan na tayo manalangin? Ipagkatiwala mo ang buhay mo kay God at naniniwala akong you will see God do a lot of miracles sa iyong life. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. We serve a miracle-working God. Hallelujah. Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami muli sa araw na to na kami po ay hinahamon mo na patuloy magtiwala sa iyo. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil ikaw ay Diyos ng himala.
Hindi ka tumitigil sa paggawa ng himala. At naniniwala kami, Lord, sa akin may himala ka pang gagawin. Sa nakikinig sa iyo, ay meron kang himalang gagawin. Hindi na kami dapat, Lord, magulat sa himala na gagawin mo. Because we serve a miracle-working God. Now, Panginoon, sa araw na to, sa oras na to, patunayan mo sa nakikinig sa iyo. Patunayan mo sa nagtitiwala sa iyo that you are about to do a miracle sa kanilang life. I call on your miracle, Father God, na maganap sa iyong anak na nakikinig at nagtitiwala sa iyo ngayon. I call on a miracle, Father God, patungkol sa kanilang pamilya. I call your miracle, Father God, tungkol sa mga financial breakthrough to happen now in the name of your Son, Jesus. I call on your miracle to happen sa sino mang anak ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak ngayon na nakikinig, dahil kasi, Father God, nangako ka na even our family can see miracles sa aming life. Father God, let your miracle happen now sa sino mang naniniwala sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At amen. Salamat pong muli, Panginoon. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor, for that wonderful word. Church, again, I would like everyone to close your eyes and to raise up your hands. I will pray for you. Father God, maraming salamat because you have blessed us tremendously. And thank you, Lord God, for this word. I pray that this will grow and bear fruit po sa aming mga kapatid. And Lord God, as we go through the week, I pray for protection. I pray for blessing. I pray, Lord, for wisdom to your people. Father God, thank you. Thank you very much for everything you have done. In Jesus' name, amen. Church, have a wonderful week ahead and God bless and see you next week. Amen. Yeah. We give you praise, God. Woo. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music. Hallelujah! We're grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We give you all the glory, God. So wonderful. Come on, we sing again. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. 1, 2, 3, yes!
celebrate with you, Jesus. Nothing, nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans only reflect His truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because hallelujah. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. Woo! With a cry of praise, with a cry of praise, my heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, my life celebrates, you are good.